magkakasama natin si Attorney Avril De Torres, Deputy Executive Director ng Center for Energy, Ecology and Development, isang non-government at advocacy organization. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Salamat po sa oras. Good afternoon, Cheryl. Thank you for having me. Attorney, sa puntong ito, gaano po kalapit ang Pilipinas dito sa tinatawag nga na energy lockdown? Masasabi ba nating nararanasan na natin ito o papasok pa lang tayo sa mas critical na yugto? Sa tingin ko, Cheryl, inaccurate yung term na energy lockdown. Nang galing kasi yung termino na yan sa napapansin natin na similar yung measures na minumungkahi ngayon katulad nung COVID lockdown. Katulad yan ng work from home, wag masyadong maglalabas-labas, and then more recently yung mga community pantries. Pero hindi lockdown ang nangyayari, kundi an energy crisis dulot ng disruption sa global supply. Dahil nagkakaroon ngayon ng gera sa West Asia at tayo ay almost 100% reliant sa imported na krudo at na petrolyo, tayo ay apektado. So hindi naman natin sasabihin na lockdown, kundi an energy crisis at ang mga measures na sinusulong ay similar. At nangyayari yan ngayon dahil ramdam na natin ngayon yung epekto ng krisis. Pinag-uusapan ngayon, Attorney, yung mga hakbang tulad ng 4-day work week, work from home, car-free days. Sa pananaw niyo po ay sapat ba ang mga ito o malaki ba ang maitutulong ng mga ito para maiwasan yung mas malalang krisis o band-aid solution lamang ito? Itong mga solutions na ito ay tinatawag na demand-side solutions. Dahil kung meron tayong shortage of energy supply, ang isa sa mga solusyon ay kailangan din nating pababain yung energy demand. So tayo, in times of extraordinary times, we are all called upon to respond to the crisis. Pero kung ang tanong ay sapat ba ito, definitely hindi siya sapat. Dahil ang problema talaga ay yung supply na ilang dekada na ang pinanggagalingan ng ating enerhiya ay galing sa mga imported o inaangkat na fossil fuel. So ang mga solusyon, dapat, lalo na kung long term, nakatutok sa paano ba natin i-reduce yung dependence natin sa mga inaangkat na langis. May ilang oil companies nga na nagsabing limitado na lang yung kanilang supply hanggang Abril o Mayo na lamang. At although ito, si Pangulong Bongbong Marcos, inanunsyo lamang na dumating yung order natin from Russia at Singapore at sinasabing we have enough supply until June 30, until end of June. Gaano ito kaseryoso na ganito ang sitwasyon natin? Ano ba yung nakikita nyo, Attorney, na posibleng worst case scenario na dapat paghandaan ng publiko? Cheryl, ang problema kasi sa enerhiya natin is nagsulong tayo ng mga pulisiya na privatize at diniregulate. So sa ganitong sitwasyon, tungkulin ngayon ng pamahalaan na siguraduhin na nare-regulate niya ng maayos ang mga private companies at walang hoarding, walang price manipulation at collusion na nagaganap. At ang inuuna natin ay hindi yung kita ng mga kumpanya, kundi ang mamamayan. So ang gobyerno talaga ang makakapagsabi at makakapagbantay sa mga oil companies sa panahon na ito. Ang nakakabahala, according to Energy Secretary Garin, nung tinanong siya, meron bang oil cartel? Hindi siya makahindi. At yun yung problema. Is government inadequate in regulating this sector? And if that is the case, shouldn't we be overhauling the type of energy system that we have? Ngayon, gaano kalala yung mangyayari? Alam natin na nung huling nung 1970s na nagka-crisis, nagresulta ito sa isang recession. Alam din natin na ang forecasts ng mga experts ngayon, maaari daw na mas malala yung pagbulusok ng presyo ng krudo at ng petrolyo sa global market kumpara nung nagsimula ang Russia-Ukraine war. So we should expect a far worse situation than where we were 3 or 4 years ago, depending sa paano mag-unfold itong gera na nangyayari sa West Asia. Nandoon, di ba, Attorney, yung sinasabing pwedeng umabot nga sa $200 per barrel.
ang krudo. Andoon, ito kalalabas lamang na next week ay papalo na sa hanggang 150 pesos ang kada litro ng diesel. Ang bilis. Parang it's been just a month, ganito kataas yung pagbulusok ng presyo. And may chain effect. Sunod-sunod na yan. Kahit nga sinasabing hindi huminto or na hindi pinayagan yung pagtataas ng pamasahe, hindi eh. Doon sa mga maliliit, like sa tricycle drivers or maybe sa mga delivery riders, itataas nila ito ng kahit papano eh. Nakikipag-negotiate sila doon sa mga sasakay eh. So tumaas na rin, nagtataasan ng mga bilihin. So kailan? Kailan dapat direkta or ngayon na ba or huli na ba dapat nung mga nakalipas pa na linggo na direktang yung intervention ng pamahalaan dito nga sa fuel supply? Cheryl, dapat noon pa. Ang sinasabi nga namin is, those who do not learn from history are bound to repeat it. Noong 1970s, nung nagka-oil crisis, doon ipinasa ang Oil Exploration and Development Act. Kasi sabi natin, dapat pala indigenous ang energy resources natin dahil kapag nagkakagulo sa mundo, kung magkakagera, halimbawa, ganito pala tayo kaapektado. Diba, nung panahon na yun, grabe ang rotational blackouts. Noong 2007, nagka-oil crisis na naman, pinasa ang Renewable Energy Act. Kasi sabi natin, bakit pa indigenous na fossil fuels? May renewable energy naman tayo, libre ang araw, libre ang hangin. Ngayon, nararanasan na naman natin dahil kahit pinasa natin ang Renewable Energy Act, hindi naman siya sineryosong inimplement ng pamahalaan. Kaya ngayon, dependent pa rin tayo mainly on imported fossil fuels. Noon pa dapat. Ngayon, kung ang tinitignan din natin, gaano ba hindi dapat yung interventions, syempre, ramdam na natin ramdam na ng pinaka-vulnerabling sektor ng ating lipunan, yung mga tsuper, mga nasa agriculture sector, ang mga mangingisda, magsasaka. At asahan pa natin mararamdaman ng mga electric consumers dahil mas malala ang sitwasyon pagdating sa kuryente. Cheryl, nabanggit mo kanina na 1 peso fare hike sinuspende pa ng presidente dahil sabi niya masyadong mabigat para sa mga estudyante at sa mga mamamayan. Pero alam po ba natin na pagdating sa kuryente, walang ganong type of regulation. Pag tumaas ang presyo ng panggatong ng mga gumagamit ng bunker fuel, mga nag-aangkat ng coal, ng liquefied natural gas, buong presyo ng langis na yan ipapasa sa consumer. Asahan natin ang pinakamalaking epekto nasa kuryente. Kaya ang measures, syempre, dapat immediate reprieve sa mga pinakamahirap na mamamayan, sa mga pinaka-apektado. Ngayon pa lang naririnig na natin, may mga reklamo na sa subsidies. Hindi sapat, marami pang hindi nakakatanggap. Bukod pa dyan yung tanong na kinukurakot ba? Dahil alam natin na ang mga ayuda ay also one of the avenues for corruption. So, dapat yung interventions direkta sa mga pinaka-apektado in the short term, hindi lang sa mga transport agriculture, pero also pagbawalan yung pass-through ng fuel sa kuryente. Kung mamahal ang kuryente rin natin, walang putulan at i-allow din ang staggered payment of electricity bills katulad ng panahon ng COVID. Maraming pumupuna at nababagalan sa aksyon ng pamahalaan. Pero ngayon, mayroon na nga napirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos yung pagbibigay sa kanya ng emergency powers. Nagdeklara din ng State of National Energy Emergency. Nag-create ng Uplift Committee. Ando na tayo parang natapos na yung isang buwan na sinasabing walang nagawa. But with all, ito yung ganitong effort ng pamahalaan, Attorney, paano ba sasabihin na to? Ano yung agaran? Ano yung dapat? Okay, andito na tayo. Ano dapat kaagad ang gawin ng pamahalaan? Siyempre po, una, price freeze. Dapat i-control yung pagbulusok ng presyo, hindi lang ng langis, pero yung mga basic commodities. Because as you've mentioned, Cheryl, we should expect a knock-on effect. Lahat ng mga goods and services na umaasa sa langis, magmamahalan yan. We have to protect our
fellow Filipinos na hindi tayo, we alleviate the additional burden that is already caused by this crisis. Pagdating sa transport, kailangan talaga nating tutukan kung paano natin i-ensure na sapat yung subsidies sa ating mga tsuper at operators dahil naririnig na natin no, ano yung mga kritisismo nila sa inilabas na package ng pamahalaan sa kasalukuyan. Sa electric consumers, bago pa tumaas ang kuryente, kailangan ipagbawal na ng DOE at ng Pangulo yung pagpasa ng presyo ng langis o panggatong ng mga power plants to the consumers. So, prohibit pass-through cost. Yun yung mga short term, no? Pero, ang isa pa na hindi natin nakikita sa package, sa uplift package ng pamahalaang ito is, nasaan ang renewable energy? Ang solar PV ay napakadaling i-deploy. In fact, Cheryl, during the time of the Russia-Ukraine war, there are countries like Pakistan na in a matter of 1 year, 15, 17 gigawatts of solar PV ang dineploy. So para sa atin, dapat nagde-deploy ang pamahalaan ng solar PVs sa mahihirap at pati sa mga government offices. Yun yung tugon dapat ng gobyerno in the short term. Pero yung long term, no, dapat talaga itigil na natin yung dependence on fossil fuels, no. Lalo na yung inaangkat. Nakakalungkot na during this time nag-aanunsyo pa ang pamahalaan about gas discoveries na bakit hindi natin yan fini-phase out pa rin at Attorney Avril? Alright, naputo lang ating linya ng komunikasyon. Yan po si Attorney Avril De Torres ng Center for Energy, Ecology, and Development. Balikan po natin si Attorney Executive Director Avril De Torres. Attorney, okay, naputo lamang po tayo ng kaunti doon sa huli nating pinag-uusapan na ano yung agarang dapat gawin na ng pamahalaan maliban doon nga sa eto na pag-create ng Uplift Committee, ang pagpapirma ng State of National Energy Emergency. Okay, with all these creations, hindi pwedeng meron lang kinreate. Dapat gumalaw agad-agad. Ano po yun? Naputol, katulad nung sinasabi ko kanina, no, pinakauna, price control. Dapat siguraduhin na i-alleviate natin yung mga additional burdens sa ating mga consumer at mamamayan. Pangalawa, yung direct na subsidies sa mga pinaka-apektado sa transport, sa agriculture, kailangan natin i-review at tignan no, na sapat-sapat ba dahil ngayon pa lang naririnig na natin ano yung mga kritisismo nila dito sa subsidies na ito. Pangatlo, asahan natin na magiging mabigat yung epekto nito sa kuryente. Kaya dapat i-prohibit ang pass-through costs ng mga panggatong ng coal, gas at oil sa mga power plants. At pang-apat, dapat pinapangunahan ng gobyerno ang pag-deploy ng solar PVs. Una, sa mga pinakamahirap na sektor ng lipunan, kung pwedeng doon sa mga above the lifeline cost, yung mga 100 to 200 kilowatt hour ang konsumo kada buwan sa kuryente, mag-deploy tayo ng solar PV. At sa mga government offices, sa mga hospitals, sa mga schools, yung tinitignan natin na essential, mag-deploy din tayo ng solar PV sa kanila. Sa ganong paraan, marireduce natin yung dependence sa fossil fuels, baba yung kanilang kinokonsumong kuryente, at even immediately magkakaroon sila ng savings. At hindi po ito kakayanin, ano? I mean, ang realidad, hindi kakayanin ng kung ipapasa natin lahat or iaasa natin lahat lang ito sa pamahalaan. Sa gitna po ng krisis, ano rin, Attorney Avril, yung praktikal na magagawa natin ng ordinaryong Pilipino para hindi lang makatipid, kundi para makatulong dito nga sa mas malawak na solusyon. Ito na nakaka-excite, no, kasi nakikita natin ulit yung mga kwento ng community pantries, kung saan yung may tumutulong na yung buhay ng
mga kasama natin sa komunidad. Kung meron tayong mga community pantries, bakit di tayo magkaroon ng mga community solar? Kung meron na tayong solar PV, pwede tayong maglibreng solar charging. Kung may natitira tayong natabi tayong pera, pwede tayong bumili ng solar PV or pwede tayong mag-donate ng mga solar PV sa mga ah, communities no na energy poor, yung mga hindi mahihirapan sa krisis na ito. Pero syempre para sa atin mahalaga na magbigay ng insentibo ang pamahalaan. Kung pwede bang concessional loans, pwede bang wala mo ng interest ang mga pagbili ng ganitong sistema para gumaang naman yung sitwasyon natin ngayon pagdating sa hindi lang sa transport, sa agrikultura, pero pati na rin sa kuryente. Mhm. Pero tayo sa mga tahanan, ano yung pwede? Magsimula ng magtipid sa kuryente. Little things, pag pinagsama-sama mo, malaking katipiran na yon sa enerhiya. Tama po. Kasi kung may shortage talaga ng supply, ang mahalaga ay nilalaan natin yung supply na meron tayo dun sa mga essential activities ng ating economy. Atin po sa bahay, kailangan po natin magtipid at bukod dun, dahil alam naman natin na magmamahal ang presyo ng kuryente, kasama rin po to no, sa makakagaang sa kalagayan natin ngayon. Marami pong salamat sa inyong oras, Attorney Avril De Torres ng Center for Energy, Ecology and Development.